Iniintriga ngayon na hindi raw original ang spoken word ni Vice Ganda sa kanyang birthday fraud sa It's Showtime noong Saturday. Kahit ilang araw na since ang nasabing episode ng Kapamilya Noon Time Show ay usap-usapan pa rin sa social media, ang napansin ng kaibigan ni Daryl na si Lolito Go na halos kawig daw ng spoken word ni Vice ang spoken word ni Direk Daryl na buo na lumabas noong 2020. Sabi ni Lolito na panood ko yun nang nag-live, hindi ko maiwasang mapansin yung semblance nito sa isa sa mga paborito kong piyesa ng kaibigan kong direktor. Dagdag pa nito, binalasa lang yung mga salita pero almost the same ang thoughts, delivery pati yung heroic music almost identical. Sabi pa niya baka may writer si Meme Vice. Whoever wrote Vice monologue can't convince me na hindi nyo mapapanood ang monologue ni Daryl Yap na buo na 2020 pa na buo. Kuwang-kuwa kasi pa yung pacing, yung theatrics. Pero kung si Meme Vice raw ang nagsulat, ay baka raw patagong humahanga ito sa mga gawa ni Direk Daryl. Posible din daw na baka coincidence nga lang daw na halos magkapareho ang dalawang spoken word. Binanata naman ng mga netizens si Lolito. Ano po pala dapat ang conviction on delivering this speech? Dapat ba malumanay at nagpapatawa? La, I don't think so. Magkaiba ang wordings. Dapat yung mga ganito na nagbibigay lang ng mga inspirasyon sa iba. No issue na dapat spread love. Samantala, nag-react sa issue ang malapit kay Direk Daryl na si Juliana Pareskova na naging malapit din kay Vice nang manalo ito bilang first ever Miss Q&A sa It's Showtime. Sabi ni Juliana, oh my gosh, matatalakan talaga ni Meme kung sino man ang nagsulat at gumawa ng concept na to for her. Nirepost din ni Juliana ang full video ng buo ni Direk Daryl. May lihim na pagtingin pala noon ang aktor na si Christopher Martin sa aktres na si Catherine Bernardo. Ito ang kanyang inamin nang makapanayam siya ng veteran journalist na si Pia Arcangel sa podcast na Surprise Guest with Pia Arcangel. Sa bahagi ng interview, inalala ni Christopher yung mga panahon na tumampok siya sa Philippine adaptation ng Korean drama series na Endless Love na umere noong 2010. Nakasama niya riyan si Catherine pati na rin ang celebrity couple na sina Marian Rivera, Dingdong Dantes at Dean Estrello. Gumanap si Christopher na yang Dingdong sa serye habang si Catherine naman ang batang Marian bilang mga bidang karakter na sina Johnny at Ginny. Unang naitanong ni Pia kay Christopher kung mahirap bang i-portray ang role na may love interest bilang nasa edad na 13 pa lang siya noon. Parang high school po ako noon, parang lahat na apektuhan ako noon kasi bata eh. Mas madali po siya kasi marot po ako nung teenager years ko, sagot ng aktor. Kasunod niya, naungkat na nga kung nagkaroon ng crush si Christopher sa box office queen. Diretsang pag-amin ng aktor, opo, for me it added na lang din doon sa chemistry namin kung paano namin siya ginawa, chika niya. Anya pa, pero syempre hindi ko po inamin sa kanya yon. Tsaka sana din niya ito mapanood, dagdag pa niya habang natatawa. Kung maaalala noong Pebrero lamang ang inayag ni Christopher ang kanyang pagnanais na muling makatrabaho si Catherine. Kat baka naman di ba work tayo, sayang yung Endless Love. Tuloy natin, pananawagan niya sa naging interview sa Fast Talk with Boy Abonda. Samantala, kasalukuyang mapapanood si Christopher sa Kapuso Afternoon series na Makiling, starring El Villanueva at Direk Monasterio. Baka naman, di ba? Work tayo. Sayang Endless Love, oh. Tuloy natin. Ganun following nun. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.